Ang mga katagang kong minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Sa kanta ni Glock 9 na Sirena, ay isa sa mga patunay na hindi nakabase sa kasarian ang lakas ng isang tao. Sa kwento na aming itatanghal, ipapakita nito na hindi hadlang ang kanyang kasarian upang mapatunayan sa mga tao na kaya niyang mamuno at higitan pa ang mas nakakarami. Sa pamamagitan ng puso, isip, lakas at kagustuhang makatulong sa mga mamamayan. Kanyang nalampasan ang mga pagsubok at mas lalo pang nagpalakas sa kanya. Ito ang kwento ng Takbong Bitbit, ang bandera ng Bahaghari. Good afternoon po. Kami po yung mga students from CMU. So, magkakandak lang po kami ng interview and ito pong interview na to is para sa documentary ng buhay nyo, yung journey nyo po sa pagiging part ng LGBTQ and pagiging kagawad na rin po. Saan po ba kayo mas komportableng tawagin? Ma'am, sir, or kagawad po? Kahit ano naman, okay naman. Okay lang po. So, pwede po malaman yung buong pangalan nyo tsaka yung edad nyo. John Michael Cipriano, but you can call me Michael Cipriano, 33 years old. Kailan po kayo naging kagawad or kailan kayo tumakbo? Last year. Last year. Etong ano po, unang term nyo po? Yes, unang term bilang kagawad. Unang term. So, dito po talaga kayo simula nung nakatira? Yes. Dito kayo simula nakatira? Tanyong talaga. So, mag-move on na po tayo sa kwento po ng buhay nyo. Mag-i-start po muna tayo sa journey nyo as part ng LGBTQ community. Nung kailan nyo po na-start na ma-feel or napagtanto na yung gender identity nyo iba po sa nakakarami? Siguro masasabi ko siya na after high school, mga ganon. Pero kasi nung bata ako, kasi mga pinsan ko, mga karamihan kasi babae. So, naglalaro sila lagi ng manika, mga Barbie doll. So, sila yung kalaro ko. So, possible na kahit pa paano may influence nung kabataan na yun nga. Tapos, pero nagkagusto naman ako sa girl nung ako ay first year high school. So, after nung first year high school, nung mga medyo third year, so medyo na-attract ako dun sa kapwa ko na lalaki. Nung mga time na yun, kagawad, meron bang challenges mismo sa sarili mo or may mga pagdadalawang isip ka ba nung nalalaman mong yung gender identity mo iba na sa nakakarami? Sa akin kasi wala. Ako yung klase kasi ng tao na parang wala akong masyadong pakialam sa iba. Kumbaga parang kung ako, ito ako eh. Ganun. So, hindi ako parang sabi mo natakot ako kung magiging maglaladlad ako or something. Hindi ako ganun klase ng tao. So, kung ayaw niyo sa akin, wala kang magagawa. Pero kung gusto niyo ganun. So, kaya kumbaga parang yung time na yung pagdating doon sa kung paano ko nalaman na ako yung parang nagkakagusto na ako sa kapwa. Hindi naman ako natakot na ipakita kung ano talaga yung. Sa naman po, sa pamilya, paano nyo na ibahagi or paano nyo na surprise yung gender identity nyo or paano unti-unti po ba kayong nagladlad or unti-unting yung pinapakita na iba yung gender identity niyo? Hindi naman ako nahihirapan kasi mga pinsan ko nga, di ba, mga babae, mga majorette. So, dati binibisan nila ako pang majorette. So, hindi na siguro bago sa kanila yung ganun. Pero yung isang kapatid ko, lagi niya ako niloloko na pag ikaw naging bakla ka, isasabit ka sa poste. Parang gano'n. So, may kita naman kasi ko yung nasa abroad. Sinasabi niya na pag yan hindi niya pinayagan maging LGBT yan or hindi niya, kung anong gusto niya, kukunin ko yan. Parang gano'n yung parang may mga support system din kasi na. Kaya kumbaga parang sa amin kasi, wala namang problema kung ano yung gusto. May kumbaga nakasupport naman din yung family. May isang kapatid lang ako na parang sabi niya pabiro lang naman daw yun. May punto ba sa buhay mo, kagawad, na kinwestiyon mo yung sarili mo or si God na bakit yung naging ganito? Yung
identity? Sa akin naman hindi naman pumasok sa isip kasi choice mo naman yan Ikaw yung magsasabi sa sarili mo kung ano ka. Kasi 'di ba, tulad nga ngayon pagdating sa Soji, 'di ba? So ngayon, akala natin dati pag nakita mong long hair or transgender ka, paano kung long hairada ka pero ang gusto mo tawag sa iyo bisexual ka? Walang magagawa yung tao kasi ikaw na yung mismo magdidikta kung ano tingin mo sa sarili. Sa part ng journey mo, ano yung isa sa mako-consider mo na nag-challenge talaga sa'yo as a gay? Or, I'm sorry, are you gay or transition? Trans ka na. Ano po yung isa sa mga mako-consider mo na one of the biggest challenge for you? Yung siguro nung pagtakbo ko nung last election kasi meron kami naging kagawad, meron kami naging kapitan na LGBT, pero gupit lalaki sila. So, kumbaga parang sa barangay namin, ako pa lang naman yung talagang transgender na kagawad. Kasi as in talagang cross-dresser ako, mahaba yung buhok ko. So, may time na nasabihan ako na, kagawad, pag nangampanya tayo, hindi pwedeng nakadalas ka, hindi pwedeng nakapalda ka. So ako nilaban ko yun. So, bakit po kailangan kong baguhin yung sarili ko pagdating doon sa part na yun? Kung yung tao doon ako nakilala. Kasi ako yung tao, sabi ko nga sa iyo, kung ano ako, yun yung makikita mo sa akin, hindi ako yung, di ba, yung kapakitan tao kasi election di ba? So, kailangan mabait ka, kailangan ganyan, hindi ako ganon. So, talagang pinakita ko, kahit naman ngayon nagtataka sila, meron daw pumupunan na, si kagawad pumapasok ng barangay, nakadress. Sabi ko kasi sa kanila na hindi naman ako nababase sa damit ng tao kung paano ka magserbisyo sa tao. Aanuhin mo yung ganda ng damit mo kung hindi ka pupunta ng barangay, hindi ka tumutulong sa tao, di ba? So, yun yung sa akin kasi mahilig ako, nagsusot ako ng palda. Kapartner yung pantas namin ng uniform ng barangay. Pero everyday, halos nandito ako sa barangay, marami kong tao na tutulungan. So, sa akin, hindi hadlang. Hindi hadlang yung sabihin mo na edad, kung ano yung sexual identity mo or something na ganyan. Hindi sa akin hadlang yun. Ang importante, meron kang ganito na talagang gusto mo tumulong sa tao. So, ano po yung nakapagtulak sa inyo na tumakbo at magbigay serbisyo sa barangay na to? Actually, wala talaga akong plan. Wala akong plan tumakbong. Parang spontaneous. Wala akong plan tumakbong kagawad. Pero, before kasi, naging presidente ako ng Gay Leaders Association of Malabon. So, buong Malabon yung nahawakan ko. Naging president ako for 3 years. Sa panahon ng previous mayor po. So, 3 years kong hinawakan yun. After nun, ngayon, currently, coordinator ako ng Sanglahi. So, organization din siya sa Malabon. At marami kasi kami ginagawa mga charity events or mga activities. Bukod po doon, meron din akong personal na mga charity works na ginagawa. Hindi lang dito sa Malabon, kahit sa ibang lugar. Kahit sa trabaho ko, kasi may trabaho pa din ako So, talaga milig akong gumawa ng mga charity events. So, sinasabi ng mga tao, tulad nung pandemya, so, ginagawa ko nun talagang yung volunteers, pinapakain ko, nag-support ako sa kanila. Ilang beses din ako naglagay dito sa barangay ng community pantry. Sa akin ako yung kahit dito. Hindi ka po kagawad. Hindi pa po ako kagawad. Talagang nag-volunteer talaga ako. So, yung mga tao yung nag-push sa akin na, Micah, sabi niyo gano'n. Hindi ka pa kagawad, pero ginagawa mo yan. So, what if kung magkagawad ka, kasi yung ginagawa mo ngayon, tapos kung isasama yung pagiging kagawad, mas marami kang matutulong, marami kang magkagawa. So, ako may nag-isip ako ng ilang beses yun. Kasi dati pa akong kinukuha akong tumakbo, pero sabi ko, ayoko pumasok, sabi ko gano'n. Pero nakikita ko kasi yung minsan yung sistema na pagkagawad ka, mas maraming, eto sige, bibigay ko sa ito, eto tupad, mga ganyan, kumbaga parang naisip ko na, sabi ko yung ginagawa ko, mas madadagdagan ko pa pag nakaupo ako. Kasi syempre, yung sahod ko din bilang kagawad, so pwede ko siya idagdag doon sa ginagawa ko mga activities. So ayun yung pumasok sa isip ko nung sabi ko,
titignan ko. Sabi ko, mag-ano muna ako, magsa-survey muna ako. So, marami naman mga samahan na nagpo-push din, nagme-message din sila sa akin na tumakbo ka na. So, kaya yon nung time na sabi ko, sige, tatry ko. Kaya nung tumakbo naman ako sa awan ng Diyos, nakapasok naman ako. Bali, hindi talaga naging hadlang yung gender identity mo para para baguhin yung sistema or idiretso yung baluktot na makikita mo sa ibang kagawad na di porket lalaki lang mamumuno, pag babae na ganto-ganto lang. Bali, kumbaga, iba yung tapang kasi kahit may titulo man or wala, nagagawa mong tumulong. Kahit sabihin na natin hindi ka makilala as kagawad Micah, as kagawad Michael, iba talaga yung tulong na ibigay mo. Bali, iba talaga yung impact kahit na sa mga kabataan na nagsasuffer din from discrimination, stereotype, like that. Yung mga gustong magladlad. So, ano po, tingin mo ba, malaki yung apekto or may kinalaman yung gender identity mo sa pagpapalakad mo? Like, ikaw as a gay or as a transgender or being part of the LGBT community, naging tulong ba yung identity mo na yun para mas mapaayos or mas magkaroon ka ng advokasya as kagawad? Sa akin, may malaking part. Kasi isa din ako sana HIV ambassadoress ng Malabon. So, ayan, kaya may nakita ko meron kang HIV dyan. Kasi magte-train na nga ako para ako na mismo yung magte-testing. Kasi para yung, alam naman natin, lumalaganap isa yung HIV sa Malabon. So, nagkakandak din kami ng mga orientation. So, in-explain namin kung paano ba nakakawa yung HIV, ano ba yung epekto ng HIV. So, ako, volunteer ako sa kanila. Bali, sa dami ng advokasiyang na itulong mo or na palakap mo dito, ano yung isa sa tingin mong nakapagbigay impact talaga sa kanila? Sa akin yung sa environment. Kasi ako yung kagawad on environmental protection. So, dun kasi naipakita ko sa mga tao na hindi kailangan ng budget. Kasi 'di ba, pag sinabi kasing sa barangay may budget. Pero kasi hindi sapat yung budget na nilalaan. So, nangyayari yung ibang mga kagawad, syempre sabi nila walang budget eh. So, ako, ginawa ko dahil nga mahilig naman akong makikisalamuha sa ibang tao. So, ginagamit ko kasi naging staff din ako ng tourism office ng Malabon for almost 3 years din. So, kayo nag-tour guide dati. So, kaya marami kong mga kilala. So, ginamit ko yun para makalapit ako sa mga national agencies. Like, for example, si MMDA, si Department of Science and Technology, si DNR, si Mother Earth Foundation, tsaka si Senro. So, sila yung mga tinatap ko pag may gusto akong mga gawing project na, yun, sa awa naman ng Diyos na nabibigyan naman nila ako ng kahit paano, hindi ako binibigyan ng totally budget, pero yung gusto kong gawin, sila na mismo yung gumagawa. At yung last na ginawa namin project is yung Eco Modelo sa Tanyong Integrated School. Gusto ko kasi yung mangyari doon is maturuan yung mga estudyante na ano ba yung kahalagahan ng pag-recycle ng mga recyclable materials. So, nagkanda kami ng Eco Modelo. So, yung mga pinagbentahan is kami, 69,000. So, yung 69,000 po is donate namin sa school. So, ayun naman yung ginamit ng school para pagbili nila nung yung sa robot, yung parang sensor. Kasi parang 25,000 daw ata yung isang sensor. So, nakabili sila ng 2 ganon. Tapos, yung iba ginamit nila dun sa mga environmental projects sa school. So, ayun, malaking impact yun kasi nakita ko nung time na nagkaroon ng Eco Modelo, nakikita ko yung mga estudyante talaga na nag-iikot sila dyan, namumuha talaga dun sa kalakal. So, nakita ko, tapos tinanong ko sila, sabi ko, alam nyo ba kung bakit ganyan yung pinagawa namin? No po, kagawad kasi imbes na marami tayong itatapon doon sa mga sa basuran or sa truck, nababawasan na kasi ito na kinukuha na namin yung So, kahit paano na nabubuksan yung isip nila na meron pera dun sa mga recyclables. Kasi may ongoing kaming project like
recyclable mo palit grocery. So, yung pag nagdala sila ng kalakal, grocery item yung ipapalit. Tapos, ilo-launch na din namin kasi yung recyclable mo palit school supplies para sa mga students. So, sila, yung eagerness, nakikita mo sa kanila, nakakatuwa. Kasi malaking impact yun. Kasi yung 69,000 na nakolekta namin, kung titignan mo siya, siguro nasa 20 truck. Diba? So, ang laki nung impact na, imbis na itatapon natin siya dun sa may Rizal, dun sa may pinaka-tapunan. So, yung 20 trucks, nagawa natin siyang pera na nakinabang yung school. Tsaka So, ayun yung nakatulong talaga siya sa environment. Yung pinakatingin ko na malaking factor na yun sa pagdating sa environment talaga. Sa daming credentials na nabanggit nyo, sa daming trabaho na talagang nakapagpakita na deserving kayo sa posisyon nyo ngayon. Sa tingin nyo po, ano po yung pinakamahirap sa tanan ng buhay yung naranasan nyo habang ginagawa nyo yung mga yun? Dahil na syempre, maganda yung ginagawa mo. Alam naman natin na pag may maganda, may pangit, diba? So, maraming mga tao na natutuwa doon sa ginagawa ko. Pero may mga taong hindi natin alam po ano ba yung gusto nilang mangyari. Kasi maganda naman yung ginagawa natin, pero sa paningin nila, hindi. So, may mga bashers na hindi natin alam kung ano ba yung ano yung gusto nila. Kasi ako nga tinatanong ko sila kung ano ba yung problema, kasi lahat naman ako ng problema na pag-uusapan Tsaka ako, willing ako kasi mag-accept ng criticism. At saka syempre kung advice mo na ito mas maganda to kaysa dyan sa ginagawa mo, why not? Diba? Kasi ako, hindi ako sa education, pero nakapartner ako lagi kay education. So, mga principals, nag-aasa ko sa kanila, maganda ba to, So, alam ko kasi na talagang sila yung pagdating sa ibang mga pagdating sa mga practices, talagang nagawa na kasi nila yung mga best practices nila. So, sa kanila ako nanghihingi ng advice. So, yun kasi yung sa akin, minsan masama sa loob, di ba? Masakit sa dibdib na ginagawa mo yung magagandang bagay, pero meron pa din talagang mga sa in real life, alam naman na po na natin yung takbo ng politika. Yes. Delikado. Lalo na kapag alam na mabuting puso at mabuti talaga yung ginagawa mo, tas wala ka pang hinakampihan. Meron bang instances na, sorry kung medyo insensitive, pero kung may time ba na naka-receive ka ng point na delikado na yung buhay mo sa larangan ng politika? Sa tingin ko naman wala. Tsaka hindi naman din ako takot sa ganun. Kumbaga parang ready ako sa ganun Kasi bago ako pinasok, pinag-isipan ko talaga ng maigi. Alam ko naman na minsan naiipit ka sa mga kasi di ba? Pero sabi ko nga sa kanila, ako ginagawa ko lang yung part ko bilang kagawad. So meron akong mga sinusuportahan na syempre hindi naman gusto ng kabila, dahil syempre gusto nila sila yung susuportahan. Pero ang sa akin nga po, pinapangako sa kanila na kung ano yung para sa tao, ayun lang naman ako yung ginagawa ko. So yung isip kasi ng tao, tulad niyan, magdating ang eleksyon, syempre lalapitan kami, di ba? Sabi ko, ako personal ko, ayun yung maiano ko na ito yung gusto ko. Pero pagdating kasi sa tao, kasi kahit anong gawin mo yan, sila pa rin mag-desisyon. Sila ang may hawak ng ballpen at sinisusulat nila dun sa, diba? So, pagdating naman sa ganun, wala. Pero, nakaka-receive ako ng calls na iba-ibang number. Ang ginagawa, pinakikinggan lang yung boses ko. Hindi nagsasalita. So, ginawa na lang, binlock na lang. Pag hindi nakasave sa akin yung number, hindi pumapasok yung tawag. Kasi nga, syempre, for security purposes na, yun no. May balak ka pa pong tumakbo sa susunod na term. Ayun yung tinatanong ng nanay ko. Kasi nga, okay naman ako kasi din ako call center agent din ako So, pumapasok ako ng umaga sa barangay, sa gabi. Pumapasok ako sa call center. So, nakikita niya yung pagod na ultimo kakauwi ko lang. Alam kasi nila, sabi ko nga, pwede kasi ako ng around 10 a.m. hanggang 4 p.m. dito. Pero yung mas maaga doon, syempre yun yung pahinga ko. Pero syempre, hindi mo naman hindi ang bagyang tao lumapit sa'yo ng ganong oras.
Tapos even yan, tulad niyan, Saturday, Sunday, andito pa din ako, nagkikilos pa din ako. So parang naano siya dun sa health ko. Nang sabi niya, oo, nagagawa mo nga yung gusto mo, masaya ka dyan. Alam ko na masaya ka dyan sa ginagawa mo. Pero baka mamaya naman, ano mangyari sa'yo. Yung sa ganong sitwasyon. Tapos ayun nga, parang, minsan kasi mas, sa akin may time kasi na, nung hindi ako kagawad, pwede ko kasing gawin lahat. Which is ako nung ginagawa ko naman. Sabi nga nila, meron kasing, sa akin, nag-criticism sa akin na, naku, boboto niyan, ilasinggera yan. Parang ganon. So, sa akin, May judge agad. oo. So, sa akin naman kasi, anong masama sa pag-inom? Diba? As long na wala akong piniperwisyon tao. So, yung tinatapakan na Diba? tao. Kasi, sa panahon ngayon, halos karamihan nagiinom eh. So, pakikasamahan mo, o pagdamahan ka, kagawad. O, diba? Di wala kang magagawa, tatagayin mo talaga. Minsan nga kahit masama ng pakiramdam, sabi ko, masama ba? Isa lang. O, sige na nga ako. O, diba? Kasi, sa panahon ngayon, ayun na sinasabi ko, yung politika kasi noon, masyadong formal, masyadong, di ba? Alam naman natin, Ibang-iba ngayon ibang kasi ngayon. henerasyon. Sabi ko, nasa ibang henerasyon na tayo ngayon. So, dapat baguhin na yung style, baguhin na yung ano. Kasi, hindi na tayo para magbase pa dun sa nakaraan. Kasi nakaraan na yun. So, paano tayo mag-grow? Paano tayo mag-improve? Kung nakabase tayo dun sa mga nagdaan, di ba? So, yung sa akin kasi, may mga time kasi na may gusto kong gawin. Pero, syempre, medyo alanganan kasi nga, syempre, pangalan ni barangay yung nakasalalay. So, unlike nung hindi ako kagawad, kahit anong gawin ko, walang problema. Diba? Kasi Walang ako yun masisira na. Walang masisirang ano, or hindi naman totally, kasi hindi naman ako gagawa ng ikasisira ng barangay. Kaso nga lang, syempre, alam naman natin na kahit anong gawin mong buti, may bashers kasi. Meron talagang bubulong na di mo. Ayun. Ganun po. Kanina po nabanggit nyo na nagta-transition na kayo. Paano ka po nagkaroon ng knowledge about sa pagta-transition, and ano yung gamit nyo po or way of transitioning nyo? Ayos sa pagiging transgender, Yes. actually wala. Natural lang. Natural. Talagang pahaba lang ako ng buhok. Kasi hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng mag-inject. Yun, kasi high blood ako. So, hindi ako pwedeng na mga ganun. Tsaka hindi ko din talaga siya na-tripan. Kasi ang sa akin, parang mas maganda kasi yung natural lang. Sabi ko nga, if ever na, sabi nga sa akin kung ano yung gusto kong gawin, magpaparetoke ako or ganyan-ganyan. Sabi ko, magpapalagay ako ng boobs. Pero sabi ko, hindi ko papatanggal yun sa baba kasi yung binigay sa'yo eh. Pwede magpadagdag, pero huwag mo tanggalan ko ano yung binigay sa'yo. Doon po tayo sa sa sinabi nyo na, sa tingin nyo po ba may malaki yung epekto nyo sa mga kabataan in a good way po or in a bad way? Actually, good way ang tingin ko. Kasi, kahit marami kasi mga bata na, diba, bakla. Minsan gagawin ko, hindi ko sila pinapagalitan. Pinupunta ko sa kanila, huwag yung bakla kasi bad yun, ganyan. So, in-explain ko sa kanila, tawagin mo ate. Sabi ko gano'n. O kung gupit lalaki, tawagin mo ng kuya. Sabi ko kasi pag bakla magagalit sa'yo yan. Sabi ko ikaw din. Sabi ko. Tsaka kasi yung sa akin kasi, nakikita ko na hindi naman ka bastos-bastos kasi kung naka-dress ka, nakaparda ka. Kasi yung mga bata, pag kahit hindi ko kilala, pag lumalapit sa akin, nagbe-bless sila. Ginala ko mga bata pa ako, hindi pa ako matanda. Sabi niya, syempre si kagawad ka. So, nagbe-bless sila. So, tsaka may time naman na pag kinausap mo sila, kunyari, marami kasi sa amin dito, pasaway pag gabi na. Yung pinapauwi ko, yung mga sumusunod naman sila. So, tingin ko naman hindi naman siya kumbaga in a good way. Tsaka yung pagiging pagiging LGBT ko, parang pagdating dun sa pakikipag-usap, like for example, may nagtatalo Yung sa approach. barangay, pag nagtatalo sila, ako yung lagi pinapatalo nila, pero mapabagit na kasi ako daw magaling daw makipag-usap sa tao. Sabi ko, kasi lagi kong sinasabi, masarap lumabas ng bahay na nakangiti, di ba? Kasi nakasama. So, ayun lang yung lagi kong ginagamit sa kanila. Pero yun, napag-aayos naman sila. So, parang sa akin, pagiging LGBT ko, parang good naman siya. Kailan ka po nag-start magkaroon ng knowledge or paano nyo na, di ba po yung sabi nyo nga yung knowledge mo about sa LGBT community, naging president ka.
Paano mong ginawa na magkaroon ka ng knowledge about this? Nag-research ka po ba or sumama ka sa mga community na makakatulong sa'yo? Meron kasi kung na kaibigan. Siya yung sa personality development. Teacher ko siya before, professor ko siya, naging kaibigan. Kasi halos yung age namin hindi magkalayo eh. So, yun, siya yung nagsasabi sa akin na ganito yung goods, ganito yung bads. Tapos yun nga yung naging presidente ako ng Gay Leaders Association of Malabon. Siyempre, may mga seminar kasi regarding gender and development. Meron din tayong samahan kasi na buong Pilipinas. Ako yung Malabon representative, yung United Bank of the Philippines. So, nag-share kami ng mga best practices na paano yung ginagawa nila pag sa ganito. Tapos yun nga, HIV ambassadors ako dito sa social hygiene natin sa may Longos. So, nabibigyan nila ako ng mga ideas na ito yung pagdating sa SOGI. Kaya kumbaga parang lumalawak. Tapos bukod ba doon, syempre, ayun yung social media eh. Ang laking tulong. So, ang laking tulong ng social media na pag may nakikita ka, babasahin mo. So, ayun yun. Kasi nga, ako naniniwala din ako talaga na everyday is a learning process. So, kung gusto mo mag-grow dun sa part na yun, so kailangan pag-aralan mo siya. So, ganun yung mga ginagawa ko naman. Tapos dako na po tayo sa mga mensahe nyo para sa mga manonood at para sa mga manonood pa lang. Ano pong masasabi mo sa mga kabataan na katulad mo na takot pa silang ilabas yung tunay na sila? Na takot pa silang ma-judge ng society, ng mga tao? Sa akin yung message ko sa ganun, sa kapwa ko LGBT na natatakot silang mag-out, maging lang sila, kung sino sila, ipakita nila. Ang magiging ko lang doon is, advice ko sa kanila is huwag silang gumawa ng mali. Kasi kahit naman sabihin mong anong gender ka, kahit lalaki, babae, bakla, tomboy, kung maayos ka makisama sa tao, hindi ka nila ganun basta i-judge. So, kung natatakot ka dahil dun sa tatay mo or nanay mo na hindi ka accept, huwag mo silang biglain. So, unti-untiin mo sila. Ipaliwanag mo sa kanila na ganito, paano pag naging bakla ako, ano niyo ba ako, parang medyo pahapyawan mo sila. Kasi, ang sa akin, mahirap naman din kasing yung parents, kasi may makaibigan akong ganyan na binigla nila, iba yung naging talaga, outcome. So, mas maganda kahit paano may pahapyaw-hapyaw kasi yung parents mo, syempre mahal ka din kasi niyan. So, unti-unti nilang tatanggapin kung ano ka. Yun nga lang, wag lang silang mabigla. So, ayun lang naman po yung... Para naman po sa mga tao na hanggang ngayon, stuck pa rin sila sa past na hindi nila tanggap yung ganitong identity. Na hanggang ngayon, pinaninindigan nila yung paniniwala na ang babae para sa lalaki at ang lalaki para sa babae. Ano po yung mensahe niyo sa kanila? Actually, sa akin, wala naman akong doon. Hindi big deal sa akin. Kasi kahit naman ako nagkaroon ako ng relationship na minsan nga parang lumalabas parang kabit ako Kahit ako yung nauna Diba? Kumbaga parang, syempre, ang sabi ko nga ang lalaki kasi is para sa babae. So kami mga LGBT kasi, alam naman natin na siguro sa 10, merong isa or dalawa na talagang magkakatuluyan kayo. Pero yung 8 kasi doon, 8 or 9, talagang minsan, dala lang nung, di ba, yung sa kaibigan, yung mga ganon. Tapos medyo nag-experiment sila na paano ba magkaroon ng jowa ng LGBT. So sa akin kasi, tanggap ko naman. Ang importante kasi sa akin, hindi kasi yung sabihin mo sa akin 100% na love. Ang gusto ko yung attention, yung care. Ayun yung hinahanap ko. Pero sabihin mo na kung pang long term, hindi talaga parang meron nga sa 1% or 10% kasi sa 10 sa isa. Meron talaga. Pero sa akin kasi, mas okay na sa akin yung kasi talaga ang lalaki is para sa babae. So, ayun naman din yung ko. Bali sa binanggit niyo po, sa inyo po ba sa tingin niyo, sa magiging journey ng love niyo, makakahanap po ba kayo ng sa tingin niyo tatanggapin ka ng buo or hanggang pagtanda talaga? Sa akin kasi hindi ako naghanap Sa na ngayon, sa totoo lang, wala kasi kung
parang wala akong time. Sobrang Wala akong busy. wala akong time na ano. Siguro may mga lumalapit-lapit. In-entertain ko naman sila. Pero yung sabihin mo na ako mismo yung magpo-push na maghahanap talaga ako ng pang long-term relationship. Siguro baka sa mga susunod na taon. Pero ngayon kasi medyo talagang busy talaga. Bali po dun sa part na sa tingin niyo na wala talagang pang long term. Since na may parents pa rin po kayo, hindi po ba kayo hinahanapan ng apo? Kasi merong mga ganong parents, di ba, na Niloloko nila. pinakamabait na ganito, gusto kong magka-apo sa'yo. Yung ikaw talaga yung hahanapan ng apo. Kasi parang ikaw yung white sheep ng pamilya. Sa akin, ilang beses na ako niloloko niya. Sabi, talaga hindi mo talaga kayang Sabi ko, hindi na. Sabi ko ganun. Kasi, ang dami ko ng pamangkin eh. Aha. Ang dami ko ng pamangkin, ang dami ko ng apo. So, bakit pa ako, di ba? Pwede naman na sila na. So, yung last po, personal question. Kung titingnan ka ng batang ikaw, sa tingin niyo po, ano po yung sasabihin niya, yung mensahe niya na ipaparating sa'yo? Kung ba parang ako bilang yung maliit na version. Kung maghaharap po kayo. Siguro parang sabihin ko sa kanya na proud ako sa kanya. Yung ngayon na kasi sa dami ng pinagdaanan sa buhay, hindi ka sumuko. At saka kung ano yung tama, ayun yung pinaglalaban mo. Kasi ayun naman yung ayun naman yung parang tingin ko na talagang mission natin dito sa Kasi alam naman natin, hiram lang natin yung buhay natin. Yes. So, piliin natin maging mabuti. So, ayun yung nakikita ko naman na magandang ginagawa yung bilang ako ngayon. So, ayun lang po. Maraming salamat po. Sobrang dami niyo pong credentials. Ang dami niyong nagawa. Like, ang masasabi ko lang po talaga ako as an hindi not so fan of the way here in the Philippines, how they run the politics here. Hindi ako ganun ka-fan. Pero knowing your story po, na despite you being gay and trans, hindi yun nakahadlang. Kasi like yung binanggit nyo na nagulantang talaga ako sa lahat ng credentials sa mga advocacy. Kasi yun, parang yun po yung number one aim ng isang kagawad, or kahit hindi ka pa man kagawad, sobrang dami mo nang nagawa. So, parang yun pa lang, kung titignan, parang hindi pang kagawad yung ginagawa mo. Parang, na siya, modern day hero. Kasi, kumbaga, kagawad. Kasi, sa mga advocacy mo, like, eto nga sa HIV, hindi siya masyadong napagtutuunan ng pansin. Kasi, di ba, ang common stereotype sa HIV, maglapitan, makakahawa, ganun. Pero ikaw, pinupush mo talaga para lang maging aware yung mamamayan natin na yung HIV hindi pandirian. Kumbaga ganun. Tsaka hindi siya pang hindi siya pang LGBT lang. Kasi ngayon, base sa datos, na mas maraming HIV positive na babae at saka lalaki. Tapos sa hari naman namin, yung mga talagang ratokada, sila yung medyo dumadami yung cases ngayon kasi sila yung takot magpa-test. So, dito sa barangay namin, ang nakaka-alarma is medyo bumata yung edad. Bumata yung edad ng mga nagkakasakit ng HIV. Kasi 'di ba sa kabataan kasi medyo marurupok. So, ayun yung gusto namin may turo sa kanila na hindi naman namin kinukonsente, pero hindi namin may pipigilan yung tawag ng laman, 'di ba? So, inano lang namin na gumamit sila ng condom para at least maprotektahan nila kasi yung isang gabing kaligayahan habang buhay mo siyang dadali. Pagsisisihan. Tsaka kasi naging HIV ambassador ako talaga dahil may kaibigan kasi ako namatay sa HIV at marami din akong mga kaibigan pa na patuloy na lumalaban sa HIV. So, ayun yung pinupush ko talaga na sa ibang mga kaibigan ko. Ayoko na dumagdag pa. Pero yun, yung sa mga kaibigan ko naman, confidential kung sino sila. Kahit naman yung mga dito sa amin sa barangay na mayroong HIV, numbers at saka age lang yung nalalaman ko. Pero yung names,
nasa tao yun eh. Kunyari, ikaw, bilang positive ka, ang tawag kasi sa'yo, people living with HIV. So, ayun yung pinaka-ano nila. So, nasa yun. Kung pagkakatiwalaan mo ako, sasabihan mo ako. Kasi, ang pinaka-the best kasi sa ganyan, counseling. Dahil ang nagiging sitwasyon, pag nalaman mo positive ka, nagalit ka, dahil hinawaan ako na ganito. So, Baka gagawin ko, worst case scenario. maghahawa ko. Hawaan ko kayo, parang ganon. So, ayun yung maganda na nakaka-counsel namin yung mga tao na merong ganon para masabihan sila na hindi ka naman nag-iisa. Nandito kami, katulong mo kami. Ang gamot naman, totally wala pa rin gamot. Pero yung pagpapataas ng immune system is meron tayong binibigay sa kanila na libre, nakukuha din sa social hygiene clinic ng Malabon Bayon. So, lastly na lang po, ano po yung mensahe niyo para sa supporters niyo at patuloy na sumusuporta po sa inyo? Yun, maraming salamat kasi simula nung hindi pa man ako kagawad, talagang may mga grupo na talagang sumusuporta sila kung ano yung gusto kong gawin. Kahit politiko, kahit normal na tao, may mga samahan, lalo na yung mga kasama ko sa LGBT, mga sanglahi, talaga na all-out support sila. Kaya kumaga parang sa akin, hindi ako basta-basta natatakot na parang kumilos or gumawa ng mga activities or mga bagay na tingin ko naman na makakatulong sa mga tao. Kasi alam ko may laging nakahandang tumulong na sa likod ko. Yun po, maraming salamat. Thank you po. Salamat po sa mga aral tsaka sa pag-share ng story niyo. Sobrang tapang niyo. Thank you po. Sige po. Babae, lalaki, tomboy, bakla, at kung ano pang tawag sa kasarian ng individual. Hindi ito basihan kung saan lang ang kaya ng isang tao. Sa kwento na aming itinanghal ay nagsilbing mulat sa realidad na hindi sukatan ang kasarian upang mamuno. Ipinakita niya ang kanyang tapang, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman, ipinaglaban ang nararapat, at higit sa lahat, nagpakatotoo at tinanggap ang buong sarili. Ang mga ito'y nagsisilbing simbolo upang mas maiangat ang bandera ng bahaghari at iwagayway ito ng taos-puso.